stock horn. So walang passing na sumasama mga lodi. Kahit nakabukas yung high beam, wala. Low beam, wala. So ngayon mga lodi, ililipat natin sa loud. So sasabay na yung dilaw tsaka puti. Yan. High beam, low beam, off. Tapos stock horn, wala. So mga lodi, dahil dual contact horn na yung ating gagawin, kailangan natin ng isang hollow switch at dalawang relay. 5 pins na relay tsaka 4 pins, okay? So ang gagawin mo natin mga lodi, ilalatag natin yung hollow switch. Dito natin siya ilalagay sa loob ng compartment. So yung mga lodi, dito, okay? Okay, so tara, butasan na natin mga lodi. Ayan. So ayan siya. Ayan mga lodi, lock na natin. Tuturuan ko muna kayo dito. So mga lodi, ito yung orientation ng ating hollow switch. Ano? Dito, ito yung normally close. Okay? Itong gitna normally open. Itong dulo common. Itong kanan positive. Itong kaliwa negative. Okay? So kapag sinalpak natin yung ating socket, ito siya. Ayan. O yan. So dito mga lodi, kapag nakasalpak na yung ating socket, lahat ng hollow switch magkakaiba po yan ng wiring. Okay, so huwag kayo magdepende sa kulay ng wire. Doon kayo tumingin sa tinuro ko, doon sa pin position ng hollow switch. Okay, ito yung positive, ito naman yung black negative. So supply natin to ng negative galing sa chassis or kaya sa battery. Tapos itong yung green, ito yung C or main supply. Tapos yung white, ito yung normally open. Itong yellow normally close. Tapos ang gagamitin natin dito mga lodi, itong green na C or common, tapos itong white na normally open, red na positive, tapos itong black na negative. Tapos yung dilaw hindi natin gagamitin yan. So tara, let's go. Yung relay naman na gagamitin natin mga lodi, ito yung 4 pins at 5 pins. Lahat po ito transparent. Okay, so ayan, 4 pins, 5 pins. Okay, so yung pins na gagamitin natin dito sa kanan na relay, lahat ito magagamit yung pin na to. Tapos dito naman sa kaliwa, lahat ng pin na yan magagamit. So ang gagawin natin mga lodi, wawiringan natin, tapos ipapakita ko na lang sa inyo kung saan tumatakbo yung wire. So tara, let's go. Okay, so dito mga lodi, ang lalagyan muna natin ng wire dito sa apat na pin na relay transparent, itong 30. Okay, so lagyan muna natin ng wire yan. Hinangan muna natin. So ayan. Tapos susunod natin lalagyan ng wire itong 87. Ayan. 87 mga lodi. Yung 85 tsaka 86 di na natin lalagyan yan kasi yung socket or linya ng ating stock na busina diyan natin ilalagay. Isasalpak na lang natin mga lodi. So ayan. So yung 30 nalagyan na natin, 87 nalagyan, 85, 86 bakante kasi dito natin ilalagay yung socket ng stock na busina, yung dalawang wire. Sasalpak natin diyan, okay? Tapos dito naman tayo sa 5 pin dito sa relay. Transparent din yan. So lahat yan mga lodi, lalagyan natin ng wire. Okay, so lagyan mo natin mga lodi. Ayan. Unahin natin yung pin number 30. Okay, so nalagyan natin yung pin number 30. Okay, so sunod natin ilalagyan pin number 86. So kung boss yung gagamitin nyo dito mga lodi, isa substitute, hindi pa pwede. Okay, so dapat is PDT or kaya transparent katulad nitong ginagamit natin. Hindi pa pwede dito yung 5 pins na bush, dapat transparent katulad nito.
Pero kung ito sakaling bush ang gagamitin nyo, pamalit nito, pwede. Okay, pwede yung bush, sundan nyo lang itong mga lodi yung wiring. Pero pagdating sa 5 pins na relay, hindi pa pwede yung bush. Iba kasi yung function ng bush na 5 pins compare dito sa 5 pins din na transparent. Magkaiba po sila ng trabaho. So dito tayo sa pin number 86. Ito yung pinaka-last na pinalalagyan natin ng wire. Huwag kayong mag-skip mga lodi kasi itong relay na to at ito, pagsasamahin natin yan. Huwag kayong mag-skip. Kasi hindi nyo ito masusundan mga lodi kapag nag-skip kayo or nag-fast forward kayo mga idol. So ayun mga lodi, lalagyan na natin ng mga wire. So next na gagawin natin dito, shrinkable tube. So ayan, okay. So ito na mga lodi, dito sa kanan, ito yung ating 4 pins na relay. Dito sa kaliwa, 5 pins na relay. Okay, so sa kanan na relay, pin number 87, i-connect natin yan sa pin number 30 na 5 pins dito sa kaliwa. So ayun mga lodi, pagsamahin natin yan. Okay, ito. Okay, mag-skip mga lodi. Pagsamahin natin yung dalawang pin ng relay. So again mga lodi, sa 5 pins na relay, hindi pa pwede yung bush na relay. Dapat transparent lang. Okay, so ayan. So mga lodi, napagsama na natin, tapos sinangin natin. So, ayan. Napagsama na natin yung pin number 87 ng kanan na relay 4 pins. Dito sa kaliwang relay, pin number 30 na 5 pins. Okay, so lagyan natin ng electrical tape. Ito na yung ating relay. Okay, so kakabitan natin. Dito sa Aerox mga idol, makikita niyo yung stock horn. Sa mga motor na magkakabit ng dual contact horn, universal wiring po yung ating tinuturo dito. Okay, so dito mga lodi, ilocate nyo lang yung stock horn nyo, either Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, mga China bikes. And then yung wire na dalawa, ito, bunutin nyo. Yan. Okay, so pag nabunot nyo yan, dito natin ilalagay yan sa pin number 85 at 86 na 4 pins na relay. So either magkabaliktad tong mga wire na to mga lodi, na tinanggal nyo sa stock horn, kahit saan dyan mga lodi, baliktaran yan, walang problema kung saan nyo malalagay yung wire na kinuha nyo. Ang importante, masiksik nyo yan. Okay, kasi mga lodi, okay, ayan. So ayan mga lodi, nalagay natin. Ang susunod natin gagawin mga lodi, dito sa 30 ng 4 pins na relay. Okay, yung 30 na to, dyan natin i-connect yung wire na pinagapang natin sa battery. Okay, ito mga lodi, yung isang wire, okay, na connected sa battery dito. Dito yung nakakonect mga lodi. Ayan, dumaan sa fuse. Ito yon, para ito sa busina. Okay, yung kabilang dulo yan, ito siya. Ito yung dulo na yon. Dito natin i-connect yung pin number 30 ng relay. So mamaya muna lodi, ipapwesto muna natin yung ating busina. Medyo malaki espace yung kailangan nito. Pwesto muna natin, tapos balikan ko kayo. Kabila. Dito tayo sa kabila. Alright, so ayan, sinkable tube. Ayan. Tapos ito naman yung stock. Ayan o. Tapos yung cap. Initin natin. So dito natin ipapwesto itong ating loud horn. Okay, yung isa naka tingala sa taas, naka ganyan mga lodi. So ganyan ganyan siya. Tapos yung isa
nakababa, ganon. Yan. So ganyan mga lodi. So balutin muna natin yung harness nya. So yan mga lodi. So ganyan ang pwestuhan nya. Yan. So higpitan na natin. Baga yung parang yung flame ko nandito pa pagka. Tapos yung wire na to papagapang natin sa taas. So yung ating stock horn mga lodi, dito na siguro natin ilalagay ito sa bracket ng ignition switch. So ngayon lalatagyan natin yung relay ng ating busina mga lodi. So yung mga lodi yung ating relay para sa dual contact horn. Dito sa pin number 30 ng 4 pins na relay. Okay, yung pin number 30, dito naman natin i-connect yung kapirasong wire na galing sa battery, yung isang wire. So pagsamahin natin yung mga lodi, dugtong natin yan. Ayan. Tapos yung pin number 85 dito sa 5 pins na relay, dito natin i-connect, susupplyan natin to ng negative, yung wire na nilagay natin sa chassis, yung supply ng body ground. Okay, so dito tayo kukuha mga lodi, magkapagapang tayo ng wire. So mga lodi, dahil hindi nakasya yung wire na galing chassis, maiksi na, nagdugtong tayo. Ito yung ground supply natin na galing chassis. Ito yung wire papuntang pin number 85 ng 5 pins na relay para sa busina. So nagdugtong tayo kasi hindi nakakasya. Lagyan natin ng adhesive. So yung wire na yun mga lodi na pinagapang natin galing sa body ground chassis, i-connect natin sa pin number 85 ng 5 pins na relay. Ito yung para sa busina. Okay, yan. So mamaya natin hihinangin para masundan nyo yung wiring. Okay, ayan. So dito naman tayo sa pin number 86 ng 5 pins relay. Okay, so ang supply niyan dyan ay nanggagaling sa ating hollow switch. Okay, so dito sa ating hollow switch, ito yung wiring. Okay, yung red wire, ito yung positive. Yung white wire, ito yung normally open. Pagsamahin natin ito mga lodi. Tapos lagyan natin ng wire hanggang makaabot dun sa pin number 86 ng relay. Ayan. Okay, so dito. Alright. So bakit natin pinagsama yung red wire? Ito yung positive ng hollow switch at yung white wire na normally open. Para pag pindot ng hollow switch, iilaw yung LED ng switch. Para umilaw lang yung LED ng ating hollow switch, kaya natin pinagsama yan. Yung black wire ito mga lodi, i-connect natin yan sa negative. Natatandaan nyo yung wire na nilagay natin sa body chassis doon sa susian. Okay, so doon lang din tayo kukuha ng ground para sa ating hollow switch. So yung black wire na to, doon lang din natin kakabit sa chassis ground kung saan tayo kumuha ng mga ground para sa ating busina at mini driving light. Pagsamahin lang natin. Tapos naglagay lang tayo ng wire kasi may eksina. Basta lahat ng ground dito mga lodi, pagsamahin nyo, walang problema yan. Okay, so i-wiring natin yung ground ng ating hollow switch. Pinagsama na natin. Ayan. Tapos dito tayo sa ating supply ng ating hollow switch. Itong green wire, dito natin i-connect sa brown ng ating charger. Okay, sa brown wire ng charger, dyan din tayo kumuha ng supply para sa ating relay sa mini driving light sa pin number 86. So pagsamahin natin mga lodi. Kung sakaling Honda ang motor mo, yung green wire or common ng hollow switch, connect mo sa orange wire ng Suzuki. Yan yung accessories line niya. Kapag Honda ang motor, doon sa black wire. Kapag Kawasaki, brown wire din. Kung mga China bikes ang mga motor ninyo, sa black wire din kayo mag-tap. Yan. So ngayon, subukan natin kung gagana na nga ba.
ang ating hollow switch. So yung crocodile clip ng ating test light ilagay natin sa body ground. Ayan, body ground. Ito. Okay. Tapos yung probe natin test light dito sa positive na red at white wire na pinagsama natin sa hollow switch. So dapat iilaw na yung ating test light pag inaw natin yung ating hollow switch. Ayan mga lodi, nakita nyo? Ayan o. So, okay. Ayan. So off natin. And then yung normally open ng ating hollow switch mga lodi na white wire at red wire na positive, dito natin yan i-connect sa pin number 86 na 5 pins na relay. So bago yan, balutin mo natin ng electrical tape. Okay. Balutan na rin natin ito para isahan na lang yung Ayan, so pin number 86 ng relay dito sa normally open na white wire ng hollow switch at red wire na pinagsama natin sa hollow switch. I-connect natin dito sa pin number 86 ng 5 pins na relay para sa busina. Okay. So ayan. So dapat matatandaan nyo ito mga lodi. Okay, so ngayon dito naman tayo sa dalawang wire. Pin number 87 at 87A ng ating 5 pins na relay. So dito sa pin number 87, dito natin i-connect yung wire na nanggagaling sa ating busina. Okay. So ito mga lodi. So wala namang polarity ang busina mga lodi. Mamili na lang kayo kung saan ang gusto nyong wire na gamitin doon sa dalawang dilaw. Okay, so dalawang dilaw naman ating ginamit na wire. Mamimili na lang kayo dyan kung saan ang gusto nyo gamitin. Okay, so dito mga lodi, ito yung gagamitin natin. Ito. So yung dalawa na to mga lodi, ito yung ikakabit natin sa pin number 87 ng 5 pins na relay. So putulin natin. Aray, muntik pa maputol yung kamay ko. Ito yung i-connect natin sa pin number 87 ng ating 5 pins na relay na transparent. Again mga lodi, hindi pa pwede yung 5 pins na bush dito ha. Baka magtaka kayo na hindi gumagana yung gawa nyo. Sundan nyo yung mga materials at wiring pattern na ginagawa mga lodi para hindi kayo malito. So ayan. Tapos yung natitirang wire, ito naman i-connect natin sa ground. Ito. So pagsamahin natin yan dito mga lodi kasi ground din yan. So pin number 85 ng relay at yung dalawang dilaw na natitira sa loud horn, pinagsama natin dito mga lodi. Okay. Yan. Ayan mga lodi. Tapos yung natitira, pin number 87 ng relay, dito natin i-connect yan sa stock horn. So dahil may kasi yung ating stock horn, pagkapangan natin to. Ayan mga lodi. So explain ko yung stock horn. Dalawa lang naman yung terminal dyan. So kahit saan dyan, yung terminal na yan, yung wire no, nakarugtong, i-connect natin sa pin number 87A sa 5 pins na relay para sa busina. Okay. Tapos yung kabilang wire na to, yung natitira, i-connect natin to sa ground. So, ayan. So wiring natin mga lodi. So ito na mga lodi, yung isang wire na i-connect natin sa pin number 87A ng 5 pins na relay. So ayan. Okay, so na-connect na natin yung pin number 87A na relay at saka isang wire ng stock horn. Tapos dito naman tayo sa isa. So dito mga lodi, yung isa na to, ground lang naman to. Isasabay natin dito mga lodi. So ayan, lahat ng ground pinagsama na natin. Isa lang yung pinanggalingan para hindi magulo yung ating wiring at hindi na dadami pa.
So hinangan natin yung negative supply ng lahat. Yan. So lahat ng mga lodi hinangan na natin para masiliduhan na natin yung wire na naka-open. Okay. Ay sorry, meron pa pala tayo mga lodi. So dito sa linya ng loud horn, okay, maglalatag tayo ng wire, okay, doon sa positive line ng ating loud horn, positive. Dito natin makikita sa pin number 87 ng 5 pins na relay, maglatag tayo ng wire dyan, wire. Tapos yung wire na yon i-connect natin sa kulay white wire ng pamila na mini driving light. So ito yung wire na kapiraso mga lodi. Pagapang muna natin dito sa pin number 87 ng 5 pins na relay. So hindi na kailangan ng diode dito mga lodi No need diode. Kasi mini driving light lang naman yung isasabay dito, wala nang iba. So ito mga lodi. Ayan, ito yung linya ng positive na papuntang busina galing sa pin number 87 ng 5 pins na relay. So itap natin yung wire at hinangin. Okay. Tapos yung wire na to ipapagapang natin sa taas na nakakonect naman sa white wire ng mini driving light. Ito. So ito yung wire na galing pin number 87 ng 5 pins na relay kung saan nakakonect ito sa busina. Positive line ito mga lodi galing sa relay. Tapos i-connect natin dito sa linya ng mini driving light na puti. Ayan. So no need diode. Okay. So ayun mga lodi. So hinangin natin para makover natin lahat para makaunan yung ating tropa. Nababagot na So yung mga lodi, okay, testingin natin yung ating mini driving light. Ano? Para bago natin final o isa uli yung mga kaha, dapat naka-sure tayo na yung ating gawa ay working na. Okay, so yan. Pakita ko sa inyo mga lodi. So kahit naka-open yan yung mga wire natin, walang problema kasi hindi naman nagdidikit. Okay, so gawin natin, kuha tayo ng fuse para testingin yung ating mini driving light kung working. Tsaka yung ating dual horn. So yung mga lodi, on natin. So high and low na mini driving light. High, low, high, low. Okay. Tapos busina tayo ng stock. So hindi nakapindot yung ating hollow switch mga lodi Busina tayo. Ay. So i-once lang tayo kasi may bata at ang tulog. So isa lang. Okay. Tapos pindutin natin yung hollow switch. Tutunog yung loud horn at the same time magi-blink yung ating mini driving light. Once lang kasi may tulog na baby. Okay, so nakita nyo naman. Tapos naka-high. Sumasabay siya pa Magi-blink pa rin yan pag naka-high. Isa lang. Yan. Tapos pag naka-low, sasabay pa rin yan mga lodi. Yan. So, ganoon lang. Yung bibi natutulog. Tapos, yung dito sa ating hollow switch mga lodi, may wire ito na hindi na magagamit. Itong dilaw. Ito yung normally close. So, bakante yan, hindi natin gagamitin. Okay? So, ang gagawin natin dyan, ibabalutan natin ng electrical tape para makabit natin tong mini driving light doon sa ilalim ng kanyang headlight assembly. So, ang gagawin natin, i-organize yung mga wiring para makabit na natin. So, tara, let's go. So ito namang lodi yung ating wiring, So ito yung linya ng ating domino switch, ito. Ayan. So ito naman yung linya ng ating hollow switch. Tapos ito naman yung balas ng ating mini driving light. Dito naman nakapwesto yung ating
stock horn, relay ng ating mini driving light, isa lang. Tapos relay ng ating busina, dalawa, para sa dual contact horn. Tapos pwesto ng ating busina nandito sa baba, okay? Tapos yung ating linya ng ating mini driving light papuntang ilaw dito sa baba. Tapos dito mga lodi, yung ating fuse ng ating mini driving light, fuse ng ating busina. Okay, so lahat yan mga fuse na yung mga lodi, sukat yan 10 ampere. Tapos bawat isa. Okay, tapos dito nakakonect yung ating paa ng isang fuse dito sa battery. Tapos yung isa andito, nakababa yan dito sa body, tumagos dito sa dalawang relay. Ayan, kabilaan. So yun mga lodi. Tapos gagawin natin yung ilaw, ito ilalagay natin doon sa headlight assembly. So tara, let's go. So ito mga lodi, yung ating position ng ating mini driving light. Okay, so dito siya nakatornilyo sa gilid ng signal light, yung bracket. Kabilaan yan, gamit yung L stainless bar. Okay, ayan mga lodi. So sasalpak na lang natin doon para matesting natin. Sa baba pre, ako na lang. So mga lodi, ito na yung mga wiring natin nung nakabit na natin yung headlight assembly. So dito nakapwesto na nga yung ating mini driving light, balas, relay ng mini driving light, relay ng busina, at yung dalawang busina nandito sa gilid. So ayan mga lodi. So ang gagawin natin, kabitin lang natin yung cover dito. Ayan. So ayan mga lodi. Okay. So ikabit muna natin. So yung mga lodi, matapos natin makabit yung headlight assembly, so ngayon tetestingan na natin. Okay. So high beam muna tayo. High beam na mini driving light, low beam na mini driving light, 60 watts. Okay. Yung mga lodi. So ngayon magbubusin na tayo mga lodi. Stock horn. So walang passing na sumasama mga lodi. Kahit nakabukas yung high beam, wala. Low beam, wala. So ngayon mga lodi, ililipat natin sa loud. So magubusin na tayo mga lodi. Sasabay na yung dilaw tsaka puti. Yan. High beam, low beam, off. Tapos stock horn, wala. So ganoon lang mga lodi ang pag-i-install ng dual contact horn sa mini driving light. This is Live Moto, the wiring motovlogger. Ride safe and God bless.